Alam niyo mga kaibigan, kung iisipin at aararin lang ng mga Duterte at ng kailang followers, hindi naman sila mahihirapan at hindi naman sila dapat nagre-react pa kung ano man ang gusto niyong palabasin sa pagkakatanggal kay dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte bilang member ng National Security Council. Kasi nga po, exclusive na karapatan ng Pangulo ng ating bansa kung anong gagawin. Reorganization po yan Ni-reorganize, binago ang composition ng National Security Council. Kasi ang NSC ay napakahalaga pong opisina ng gobyerno. Dito po nakasalalay ang national security. Dito nakasalalay po ang paniniwala at pagkumbisi na rin sa mga foreign investor at saka po mga turista. Alam niyo kung bakit? Kasi kung matatag ang seguridad ng bansa, internal, external, makukumbinsi natin ang mga kapitalista at turista. Pero kung meron tayong external problem or internal problem sa seguridad, sino namang negosyanteng mga kapital? Pera nila yan, negosyo nila yan. Hindi nila isusugal yon. Yun po yung aking tingin dito. Kaya ko ito binabanggit kasi may kaliwat kanan na ng mga reaksyon. Laging may mga nabasa pa ako na panghaharas daw, patuloy daw hinaharas ng gobyerno ni Pangulong Marcos ang mga Duterte at ang Vice President. Wow! Sabi ko, saan hinugot yun? Nung sila ang nanghaharas at naninira at kung ano sinasabi sa Pangulo, halos 2 taon kalahati, wala naman silang narinig sa ating Pangulo. Kahit below the belt, kahit personal. Minsan lang nagsalita ang Pangulo na hindi niya palalampasin ang mga pagmumura at pagbabanta sa buhay niya at ng kanyang pamilya at ng sino man. Di ba? Tama naman yun dahil presidente siya. Bakit itong mga ilang taga-suporta at followers ng mga Duterte laging kinukumbinsi, nililinlang ang kanilang mga followers at mga supporters na pangharas itong ginagawa ng gobyerno? Hindi po. Ang pangalawang Pangulo at dating Pangulong Duterte, sila po ay member lang. Pag member ka at nagkaroon ng council meeting, makapagbibigay ka lang ng idea, makapagbigay ka ng input kung ano ang observation mo at anong recommendation mo kung kinakailangan para sa national security ng bansa. Pero dahil nga po ang ginawa ng mag-amang Duterte at mga Duterte sa gobyerno, ang dating sila mismo yung nanggugulo. Sila mismo yung nagbanta sa buhay ng Pangulo. Sila yung tinuturing na security threat or active security threat. Yung ginawa ni Inday Sara na nag-utos na until now hindi kilala kung sino yung inutusan, anong grupo ang inutusan para kunin ang buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Yun po yung dapat maalala ng mamamayan. Ako po, walang personalan nito, issue lang. Kaya idinidiin ko lang bilang mamamahayag at bilang political blogger na ang ginawa ng Pangulo ay for security reason ng kanyang gobyerno. For security, for political stability ng ating bansa. Kasi napakahirap po talaga kahit sa isang pamilya nang magsasama-sama kayo tapos mayroong kumukontra sa iyo o mayroong bumabatikos sa iyo ng paharap patalikod katulad ng ginawa ni Sara at ng mga Duterte. Bumabatikos sila, talikuran, pero bumabatikos sila open sa social media, nagpe-press conference pa at kung ano na sinabi. Paano mo naman kakausapin ng matino yun? Paano mo tatanggapin ang kailang mga idea? Paano mo sila papakinggan kung sakaling ang pinag-uusapan ay security matter ng ating gobyerno? Ganun lang kung kasimple yun. So para po sa akin, hindi po ako spokesman ng Malacanang. Tama lang yung ginawa ng Pangulo. Dapat noon pa. Dapat nung 1 taon pa. Pero ngayon lang pumutok ang balita dahil nga inilabas na officially ang nauna nating ibinalita rin, Executive Order number 81 na siya nagtulak ng pagtanggal. Hindi lang naman si Duterte at Vice President Duterte. Pati alam ko si Erap nadamay at saka si Gloria Macapagal-Arroyo. May mga nagtatanong, Sir Mike, bakit si Gloria nadamay? Ano bang ginagawa ni Gloria? Natatandaan ba ninyo noong magkaroon ng mga hearing, budget hearing, at saka good government, Blue Ribbon Committee,
sa Kongreso? Eh di ba sa halip na mag-participate si Gloria Arroyo, former President, Congressman ng Pampanga, para tanungin kung saan ginamit ang confidential fund, kinuwestiyon pa yung ginagawa ng Kongreso. At ipinagtanggol niya tahasan. Yung daw karapatan ni Sara. O nakita mo na. Eh kung ikaw yung nasa Security Council, ikaw yung nasa gobyerno, eh paano mo pagtitiwalaan yung ganyang klase mga tao? Kinakausap ko at pinakikisamahan mo, pero pagdating pala sa lehitimong question and answer tungkol sa budget ng mamamayang Pilipino, tungkol sa confidential at intelligence fund, ipagtatanggol, ay tinatanong lang. Ano ba sinabi ng Pangulo nung siya ay magsalita na hindi niya palalampasin itong mga pagmumura at pagbabanta sa buhay nila? Ano ba sabi niya? Alam ko ang trabaho ng Kongreso at Senado dahil siya ay dating congressman at dating senador. Kaya hindi niya pwedeng pakialaman yon in aid of legislation at saka oversight function. Matagal ko na pong sinasabi at naging topic itong kapangyarihan ng Kongreso at Senado. Ayaw lang intindihin, pero alam kong alam. Nagbubulag-bulaga, nagbibingi-bingihan lang para malin lang ng mga vlogger nila, ng kanilang mga propagandista, ng kanilang mga kakampi ang taong bayan na akala nila sila yung tama. Pero hindi po. Hindi sila ang tama. Nagkakamali po sila. Kung kailan pinapalabas mali ang investigasyon, mali ang pagtanggal kay Sara at kay Duterte, Vice President at saka former President, ay hindi po. Exclusive na karapatan yan ng Pangulo bilang punong ehekutibo, bilang Commander-in-Chief, bilang Chief ng Foreign Policy, bilang Chairman ng National Security Council kung sino ang kanyang gagawing membro. At katunayan ngayon, ang membro niya, Executive Secretary, Defense Secretary, Vice President, Senate President, House Speaker at iba pang membro ng gabinete na kanyang pinagkakatiwalaan. Magkakabunga, magkakaroon ng konkretong policy at gaganda ang council meeting kapag pinag-uusapan ng external security dahil pinagkakatiwalaan ng Pangulo ang kanyang mga member. Napakahirap na ang member katulad ni Duterte, na mag-amang Duterte, wala kang tiwala, hindi pagkakatiwalaan, tapos membro. Mahirap yun. Parang sa isang pamilya. Yung isang anak mo, pamangkin mo, galit sa'yo, may sama ng loob, tapos nag-uusap kayo na sikreto para doon sa ibang membro ng pamilya. Di nalaman. O, di nabuko ka. Paano pag-uusapan sa National Security Council ang strategy ng gobyerno tungkol sa West Philippine Sea, exclusive economic zone ng ating bansa? Pagkatapos nandyan si Duterte, Arroyo at saka Vice President Sara. Anong sikreto meron? Baka mamaya. Hindi ko sinasabing gagawin. Baka mamaya. Pagka tumalakay ang council tungkol sa seguridad ng West Philippine Sea, biglang makarating sa China because yung pinagdududahan, pinagdududahan sa pantahan natin na pro-China ay magre-reveal kung anong pinag-uusapan sa council. Di ba? Yan, nakuha ninyo. Yan ang mga dahilan. Yan ang mga motibo. Yan ang mga konkretong basehan kung bakit ginawa yan ng Pangulo. Inuulit ko, hindi po ako tagapagsalita ng Pangulo. Akin lang binibigyan ng analysis at opinion, interpretation ng galawan, before, during, and after na sila matanggal. Kasi ngayon, may dahan-dahan ng bumabaliktad ng istorya, nagpapaawa na naman, at sila daw hinaharas. Wow! Please like, share ng video ito.